Hello po sa iyo, Mr. M. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Marie. Dati na po akong nakasubaybay sa iyo kahit na nandito na po ako sa Amerika. Gusto ko lamang ibahagi ang aking naging karanasan habang nagtatrabaho po ako sa Burger King. Sana mapili mo po itong kwento ko. Nangyari po ito noong 2023 ng Nobyembre. Matagal na ako nagtatrabaho sa Burger King habang ako'y nag-aaral sa college. Di ko na rin po mabilang kung ilang muka na dumaan sa counter namin. Mga regular na customer, mga customer na nagmamadali, at mga customer na tila ba parang galit lagi sa buhay. Pero may isang customer po na hindi namin malilimutan. Isang matandang lalaki na halos araw-araw po naming nakikita sa tanghali. Hindi po siya masyadong palakaibigan pero hindi rin naman suplado. Tahimik lang siya. Palaging nakapolo at pantalon. Upo siya sa parehong mesa sa may sulok. Iinom ng Diet Coke at kakain ng Whopper with cheese na walang sibuyas at kamatis. Nakatingin lang siya lagi sa labas ng bintana na tila ba na may iniintay o iniisip na malalim. Nakasanayan na po namin siyang makita. Maging ang franchise manager namin, napansin na rin siya. Minsan pa nga nagbibiro kami na parte na siya ng fast food na ito. Parang isa lang ang picture sa isang lugar. Pero isang araw, bigla na lang po siyang hindi nagpakita. Sa una, hindi po namin gaanong pinansin. Baka nagkasakit lang o baka may iba po pong pinagkakaabalahan. Lumipas ang 2 linggo, wala pa rin siya. Doon na nagsimulang maging kakaiba ang pakiramdam ko. Nasanay na kasi akong makita siya palagi. Kaya parang may kulang. Hanggang sa isang gabi, habang nasa duty ako, may nangyaring hindi ko malilimutan. Normally po, sa pangumagang shift ako nagtatrabaho. Pero dahil nanghingi ako ng extrang day off, pinakiusapan akong mag-double shift. Pumayag naman ako. Dahil extrang kita ko po yun. At gusto ko ang mga afternoon stop. Aware po sila tungkol sa matandang lalaki. Pero never po nila nakita siya. Dahil nga po sa tanghali lang dumadating yung matandang lalaki. Isa kami sa mga Burger King na hindi open 24/7. Alas 11 po ng gabi kami nagsasarado. Kaya pagsapit pa lang ng alas 10:30 ay nagsisimula na kami maglinis. Para pagsarado namin ay uwian na kagad. Ako ang inutusan maglinis ng lobby. Habang ang kapwa ko namang cashier na si Jeremiah ang inutusang maglinis ng banyo. Si Monse, babae po, na aming manager, ay nagsisimula ng magbilang ng stock. Habang si Vicenta naman, na aming kitchen lady, ay naglilinis na sa kusina. May mga headset kami suot, kaya kahit na may ginagawa kami, maririnig pa rin po namin kung may nag-order sa drive-thru. O kaya naman pwede kaming magkapag-communicate sa isa't isa na may suot ng headset. Usually, tinatanggal ko na po yung headset ko kapag naglilinis ako ng lobby. Pero dahil medyo busy kami noong araw na iyon, hindi ko na tinanggal. So habang nagwawalis ako ng lobby, narinig kong nagsalita si Monse sa headset. Jeremiah, huwag mong kalimutan palitan ng plastic yung basurahan sa banyo ha. Hindi naman sumagot si Jeremiah. Inulit ko yung sinabi ni Monse kay Jeremiah pero wala pa ring sagot. Lumabas mula sa office si Monse at tinanong ako kung nasaan si Jeremiah.
Sinagot ko na huling kita ko sa kanya ay pumasok siya sa banyo ng mga lalaki. Dalawa kami ni Monse nang lumapit sa pintuan ng banyo ng mga lalaki at kumatok. Bumukas bigla ang katabing pintuan ng banyo ng mga babae at kita namin ang takot sa mukha ni Jeremiah. "Bakit ganyan? Itsura mo?" tanong sa kanya ni Monse. "May nakita ako sa banyo ng mga lalaki," bulong niya. Nagkatinginan kami ni Monse. "Hindi siya normal," bulong niya muli. Bigla akong kinabahan sa sinabi ni Jeremiah. Never ko kasi siyang nakitang seryoso at takot na takot. Dahil sa curiosity, sumilip kami ni Monse sa banyo ng mga lalaki. Habang si Jeremiah naman ay sinusubukang kaming pigilan. Pagpasok mo sa banyo ng mga lalaki, may bubungad sa'yo na salamin at lababo. Sa kaliwa naman, merong isang urinal at cubicle. At sa harap mismo ng cubicle ay may lalaking nakatalikod sa amin. Nakatayo siya at nakatingin sa sahig. Pero may isang bagay na hindi tama. Ang kanyang mga paa na hindi nakalapat sa sahig. Parang nakalutang siya sa hangin. Ang anino niya ay hindi tumatama sa tiles. Tumulo ang manamig na pawis ko habang dahan-dahan akong umatras. Sa isang iglap, gumalaw ang kanyang ulo. Tumingin siya ng diretso sa amin na makita ko yung mukha niya. Nakilala ko agad. Siya yung matandang lalaki. Agad naman sinarado ni Monse ang pintuan. Bakas rin sa kanya ang pamumutla at takot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nakita namin. "Walang papasok dito. Naintindihan niyo ako. Bahala na yung basura. Bilisan niyo na lang maglinis ng labi." Nanginginig na sabi ni Monse sa amin. Hanggang sa magsarado kami ay hindi na pinakailaman ng banyo ng mga lalaki. Pati na rin yung banyo ng mga babae ay hindi na rin nalinisan ni Jeremiah dahil sa takot. Panay tanong naman sa amin ni Vicenta kung napano daw kaming tatlo dahil putlang-putla kami at parang wala sa sarili. Ilang araw ang lumipas matapos ang nangyari. Isang babae ang dumaan sa counter. Isang dalagang may lungkot sa muka. Balik morning shift po ako nito. Pero manager ko that morning shift ay si Monse at kapwa cashier ko naman ay si Brian. Natanong ni Brian yung babae bakit mukhang malungkot yung dalaga at hindi namin naiwasan ni Monse ang hindi makinig. "Ako ang apo ni Lolo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Lagi niyang kinukwento sa akin na mababait kayo rito." Nagkatingin ng kaming magkakatrabaho. Tinanong ko siya kung sino ang lolo niya. Agad niyang nilabas ang cellphone niya at pinakita sa amin ang isang larawan. "Si Lolo Anthony. Madalas po siyang pumunta rito noon. Bago siya pumanaw, 2 linggo na ang nakalipas." Kinabahan ako na makita ko ang litrato. Maski si Monse ay namutla rin na makita niya ang litrato. Dahil yung nasa larawan ay yung matandang lalaki na nakita namin sa banyo ilang araw lang ang nakakalipas. Yung matandang lalaki na lagi nakaupo sa sulok habang umiinom ng Diet Coke at kumakain ng Whopper with cheese na walang sibuyas at kamatis. Nagkatingin na kami ni Monse. Wala na kami sinabi pang iba sa dalaga, kundi condolence. Hindi na rin namin kwento sa iba ang nakita namin dahil hindi sila maniniwala rito. Kahit na 3 sa amin na nakakita ng multo ng matandang lalaki. Mula noon, hindi na namin muling nakita pa yung matandang lalaki. Pero tuwing mapapalingon ako
sa lamesa sa sulok. Hindi ko mapigilang isipin na baka minsan nariyan pa siya, tahimik na nakaupo, nakamasid sa labas ng bintana at may hinihintay na kung ano man. Magandang araw sa iyo, Kremlan Horror Stories, at sa iyong mga tagapakinig. Nais ko pong magbahagi ng sarili kong karanasan na magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin mawari. Ako po si Ariel mula sa Pampanga at isang ESL teacher sa loob ng Clark. Nangyari po ito taong 2020 ng Pebrero, bago pa ang kasagsagan ng pandemya. Nangyari ito sa abandonadong ospital ng Clark. Nagsimula ang lahat sa isang katuwaan na nauwi sa katotohanan. Isang linggo bago yun, habang nanananghalian kami, isang guro ang nagtanong kung anong plano sa susunod na Biyernes dahil araw ng sahod yun. Obviously, sawa na ang lahat sa paggastos sa mall. Kaya naman isang guro ang nagbigay ng suggestion na bakit hindi subukan pumunta sa abandonadong ospital sa Clark dahil hindi pa daw siya nakakapunta doon. Matapos ang isang linggong preparasyon, natuloy nga iyon kasama ang teacher na sina Sina, Christian, Telma, Sam, Chrismar, at iba pang mga guro at estudyante. Nagtungo agad kami sa abandonadong hospital sa Clark matapos ang huling klase namin ng alas 5. Matapos ang mahigit kumulang kalahating minutong paglalakad, narating na namin agad ang lugar. At pagkarating pa lang namin sa lugar, naramdaman namin agad ang kakaibang presensya. Isang mabigat na presensya. Presensyang nagbigay kilabot sa amin. Nang nasa loob na kami ng nasabing gusali, ay mas bumigat ang aming pakiramdam. Isa sa mga kapwa ko guro ang kumuha ng video at tinayaan lang namin siya. Ang iba naman ay kinakabahan na at namangha. Pagtungtong namin sa unang palapag ay may nakita kaming isang lagusan patungo sa isang crematorium area kung saan sinusunog ang mga labi ng mga namatay noong World War II. Habang sinusuri namin ang lugar ay may nakita akong isang pentagram sa isang dingding, isang pentagram na nagtatabi ng mga masamang nilalang. Maya-maya pa, may nakita akong isang anino na may nagliliyab na pulang mata. Nakatitig sa amin. Animo'y pinagmamasdan ang bawat kilos namin. Hindi ko ito pinansin sa pag-akalang guni-guni ko lang iyon dahil baka dala na rin ang pagkatakot. Matapos naming makarating sa ikalawang palapag ng nasabing gusali, may nakita kaming 3 high school student na kumakain. Hindi na lang namin yun pinansin. At ang isang estudyante ang nagpanukala na puntahan namin ang pinaka-basement ng gusali. Niyaya ko sina Teacher Sina at Teacher Telma, ngunit tumanggi sila at sinabing kami na lang raw. Hinayaan na lang namin sila at binisita na ang basement ng hospital. Pagbaba namin sa basement, mas bumigat pa ang nararamdaman namin. Animoy napakahirap huminga. Ganun pa man, ipinagpatuloy pa rin namin ito. Matapos ang ilang minuto sa basement, may nakita akong kakaibang nilalang sa dilim na animoy
nagmamasid sa amin. Nakatitig lang ito sa amin. Hindi ko ulit yung pinansin at nagpatuloy. Matapos kumuha ng mga video, ang isa naming kasamaan, binalikan namin ang mga kasamaan namin sa ikalawang palapag at sakto namang dumating ang security guard at kumaripas agad kami ng takbo at dumiretso na sa McDo para kumain. Noong una, akala namin okay lang ang lahat. Hindi namin nakala na sa video na kinuha ng kaibigan ko may nakuhanan kami, parang isang multo. Matapos namin kumain sa McDo, naisipan na namin umuwi. Mga bandang alas 9 na ako nakauwi nun sa bahay at inakala kong okay na ang lahat nang biglang mag-chat sa akin si Teacher Sina tungkol kay Teacher Christian. Tinanong nito kung napanood ko na daw ba yung video na sinend ni Teacher Christian sa group chat namin. Pagkabasa nito, tinignan ko agad yung video at talaga namang kinilabutan at nag-alala ako kay Teacher Christian dahil sa video. May makita kang kakaibang nilalang na nakasilip sa pundasyon ng nasabing gusali. Magpasa hanggang ngayon, hindi na ako nakapasok ulit sa abandonadong ospital na yun sapagkat ipinagbabawal na ang pagpasok ng kung sino man sa gusaling iyon. Salamat po, Karimlan Horror Stories. Kayo na lang po magpasya kung ano-ano kuhanan ng video na ito. Oh my God, Versailles. Mami na. Mami. Kamusta, Karimlan Horror Stories? Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasang paranormal. Isa akong tagahanga ng iyong palabas sa iyong YouTube channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Paolo. Nangyari ito nung pauwi na ako sa aking bahay galing sa trabaho sa isang karinderya. Naisipan kong iuwi na lang ang isang langka para gulayin sa bahay dahil napasobra ng bili para sa pambenta sa karinderya. Nagpasya na akong tumawid sa isang sementeryo sa likod ng lumang simbahan na itinayo pa ng panahon ng Espanyol. Okay naman, payapa at walang pag-aalala. First time ko mapadaan dito. So habang patuloy ako sa paglalakad, may natanaw ako sa di kalayuan mula sa aking peripheral vision. Parang may naglalakad pabalik-balik. Sa uli ay nagpasya na akong maglakad. Ngunit doon ko napansin na ang taong iyon ay tila nakasuot ng kasuotang praile noong unang panahon. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng yerong bubong. Habang patuloy ako sa paglalakad, parang nagsimula na ring maglakad ang tao papunta sa direksyon ko. Ngunit sa paglapit nito, doon ko naranasan ang pagkabigla sa aking nakita dahil wala itong ulo. Akala ko na naginip ako, pero hindi pala. Napalakad ako ng mabilis dahil sa pagkabigla. Nakita ko ang walang ulong praile na hinahabol ako. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong, pero walang boses na lumalabas. Ngunit walang ibang tao roon. Sinubukan kong lingunin upang makita kung nasaan na ang walang ulong praile. Kinalabutan ako dahil nasa harapan ko na siya. Sa pagkakataong iyon, nabitawan ko ang dala kong langka at napatakbo ng mabilis. Nang makalayo na ako,
napahinto ako sa tindahan ng kaibigan ko dahil sa hingal na ako. Kinalaunan nung araw na iyon ay kinausap ko ang aking kaibigan patungkol sa nangyari. Sinabi niya sa akin na may kwento-kwento ng mga tao na nakakita ng multo ng walang ulong braille sa lugar malapit sa sementeryo. Ngunit ang sumunod na sinabi niya sa akin ay nagpalamig sa aking gulugod. Sinabi niya na ang dahilan raw kung bakit ako hinahabol nito ay dahil baka inakala nito na ang dala kong langka ay ang kanyang matagal nang nawawalang ulo.